Nauwi sa barila ng buy-bust operation sa Bocaue, Bulacan, patay ang 2 pulis. Nakatakas ang suspect na itinakbo ang baril at motorsiklo ng isa sa mga nasawing pulis. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dumating ang pulis, Ang buy-bust operation sa Sitio Tugatog, Barangay Tambubong sa Bocaue, Bulacan, nauwi sa barilan. 2 pulis ang nasawi sa engkwentrong nangyari kahapon. Ang isa sa kanila, dugo ang humandusay sa kalsada. Ayon sa Bocaue Police, dead on the spot siya. Nabaril sa ulo ang pulis nang habulin ang hindi pa nakikilalang suspect. Sa katawan naman nabaril ang kasama niyang pulis na namatay habang ginagamot sa ospital. Ayon sa pulisya, tumakas ang suspect patungo sa bayan ng Pande, bit-bit ang baril ng isa sa mga nasawing pulis. Tinutugi siya ng pulisya habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Hawak na ng pulisya ang Koreanong tumakas matapos dumalo sa preliminary investigation ng kaso sa Quezon City. At nadakip din na isa pang puganteng Koreano na tumulong umano sa kanya. Nakatutok si Von Aquino. Sa tulong ng mga CCTV footage at mga informant, naaresto ng mga otoridad sa bahay sa Angeles, Pampanga ang isang puganteng Korean. Tumakas siya noong March 4 sakay ng isang van sa Quezon City matapos dumalo sa preliminary investigation sa Quezon City Prosecutor's Office. Arestado rin ang isa pang Korean fugitive na tumulong umano sa pagtakas niya. Meron po siya naging kakutsaba na itong ang si Mr. sa labas na nag-arrange ng sasakyan at kung ano na pong arrangements para sa pagtulog. Ang tawag po niya dito ay isang brother. Sabi ng BI, parehong may kasong fraud sa Korea ang dalawa. How did you escape from the former Sasampan sila ng reklamong paglabag sa immigration law tulad ng fraud at undesirability. Ililipat sila sa Camp Bagong Diwa at ituturing na high-risk detainees para raw mahigpit na mabantayan. We will move for the conduct of hearings via video conferencing. Ang 3 sinibak na BI personnel na escort ng Koreano na sinasabing nagpatakas sa kanya, naharap sa reklamong kriminal at administratibo. Inaalam kung sinuhulan sila. Kailangan malaman po namin at alamin kung sino yung mga nakatanggap at para maparusahan din, makasuhan. Nagsasagawa rin ng BI ng internal investigation at review sa kontrata ng mga contractual employee nila. May 2023, nahuli sa Clark International Airport ang naturang Koreano dahil sa pagbibigay ng peking Philippine passport. May kinakaharap din siyang kasong estafa. Titingnan ng BI kung ito'y demanda scheme o anilay gawa-gawang asunto. Meron po mga alien na ang choice nila is they would much rather stay in the Philippines than be deported. Ayon sa Bureau of Immigration, kung hindi naman daw demanda scheme o gawa-gawa lang ang estafa case na isinampal laban sa Korean fugitive, hihilingin daw nila sa Quezon City Prosecutor's Office na mapabilis ang resolusyon sa kaso upang agad siyang ma-deport sa Korea. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Important partner. Ganyan inilarawan ni British Foreign Secretary David Lammy ang Pilipinas kaugnay ng kontribusyon ng mga Pilipino sa UK. Ang eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa pagtutok ni JP Soriano. Sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at British Foreign Secretary David Lammy, tinalakay ang kahalagahan ng binuong Philippines-UK Joint Framework Agreement na nakasentro sa pagtutulungan ng dalawang bansa para mapalakas pa ang defense and maritime security ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, idinitalye ni Lammy ang mga natalakay nila ng Pangulo. Gaya ng pagpapahalaga sa international law, ang isang posisyon ng Pilipinas pagdating sa Ukraine at espesyal na relasyon ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga pulisiya ng Trump administration. Both nations that believe in the rules-based order, and we were reflecting on these tough geopolitical times, challenges here in the South China Seas, but also the war in Ukraine, our special relationship with the United States of America and the powerful people-to-people links that our countries share.
Nagkakaisa raw ang Pilipinas at UK na mali ang agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Nagpulong din sina Lamy at DFA Secretary Enrique Manalo na talakay ang posibilidad ng mala Visiting Forces Agreement din sa UK, gaya ng VFA ng Pilipinas at Amerika at RAA o Reciprocal Access Agreement natin sa Japan. It's still a possibility. I think general talks, but nothing firm yet. But certainly that could be something in the horizon. Pinagtibay rin nila ang ilang kasunduan para sa ekonomiya. We are committed to maximize the potential of partnership with the United Kingdom on offshore wind farms in the country. Sa ngayon, UK ang bansang may pinakamalaking foreign direct investment o FDI sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Gaganahan ka pa bang magpapawis sa gym kung matindi ng nagpapapawis ang nararanasan ng matinding init? Paalala po ng mga eksperto, kung mag-workout, tsempohan ang mainam na oras para rito. At ang iba pang tips sa pag-exercise sa pagtutok ni John Consulta. Sa gym na ito, abala sa pag-workout ang 33 anyos sa si Rainer. Di alintana ang mainit na panahon. Hobby na rin namin to, pag-gym. Papawis din, exercise. Batid naman daw ng pamunuan ng gym ang pagtindi ng init. Kaya may mga hakbang sila na pampapresko. Talagang nagdagdag kami ng mga electric fan para doon sa ventilation. Open yung mga windows. So yung hangin, labas-pasok. Plus, libre dito sa Charles Gym ang tubig para sa mga clients na nandito na mag-workout. Ayon sa DOH, kahit mainit ang panahon, di kailangang ihinto ang pag-exercise. Importante yun dahil kumikilos ka, nagbaburn ka ng calories. Ang mga pinakamagandang oras na mag-exercise ay sa umaga, bago ng 9 o'clock, at sa hapon, pagkatapos ng 4 o'clock. Ang mahalaga, nag-exercise man o hindi, dapat hydrated o nakainom ng sapat na tubig. Kung hydrated kasi, may iwasan ng mga peligro gaya ng heat stroke. Maaari nga raw matukoy sa pagkurot sa likod ng kamay kung kulang ka sa tubig. Tawag doon, test of a skin turgor. Pag kinurot natin yung balat, like ako, I would say well hydrated, nakainom ako ng tubig ngayon, mabilis bumalik yung balat, no? Yung ating skin turgor ay maganda. Kapag nakakita ka ng pasyente na dehydrated, tuyot na tuyot na, pag ginanon mo, dahan-dahan yung balik ng balat, parang konti-konti siyang bumabalik. Ibig sabihin kasi kulang siya sa tubig. May iba pang paraan para malaman kung ikaw ay hydrated o hindi. Yung ihi natin kung malalim na dilaw o kaya green na malalim, ibig sabihin concentrated siya. Kulang tayo sa tubig. Ang gusto nating kulay ng ihi natin is light yellow or kahit colorless. Kapag di kayo pinapawisan, ibig sabihin kulang sa tubig at nag-overheat yung katawan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagkarambola ang tatlong jeepney sa Maynila. Dalawang pedestrian na nakatayo lang sa kanto ang nadamay at nasugatan. Nakatutok si Bea Pinlac. Nabulabog ang bahagi na to ng Taft Avenue Corner Padre Faura Street sa Maynila, pasado alas 8 kagabi. Binangga ng jeep na galing Divisoria at patungong Baclaran ang jeep na galing San Andres at patungong Padre Faura. Nadamay pa pati ang isa pang biyaheng San Andres Padre Faura jeep. Nahagip sa CCTV ng mag-red ang stoplight sa direksyon ng bumanggang Baclaran Divisoria jeep. Walang kuha sa anggulo ng dalawang Padre Faura San Andres jeep pero ayon sa mga driver nito, Pagkatawid po namin, naka-green na po kami, biglang may bumubulusok po na biyaheng Baclaran, naka-red na po sila, tinumbok po yung gilid po ng jeep ko. Nag-eating the red light siya. Nagkarambola kami tatlo dahil pinilit niya, hinabol niya yung stoplight kasi may kakarerahan siya. Aminado naman siya sa mga nangyari. kita rin sa CCTV ang mahigpit na pagkapit ng pasaherong ito sa tumagilid na jeep. Buti nga po nakakapit siya kasi kung hindi po siya nakakapit, baka tumalsik siya palabas. Ang iba pang pasahero nagsibabaan din. Ayon sa pulisya, sugatan ng dalawang pedestrian na nakatayo lang sa kanto ng Padre Faura.
Itong isang jeepney ay nawalan ng preno, kaya siya nagbiting the red light. Nadamay din yung dalawang pedestrian na nakatayo doon sa may kanto. Nabanggahan ako ng jeep ko yun dahil nga sa kawalan ng control. Umilalim siya dahil nga sa lakas ng impact. Agad rin silang dinala sa ospital. Hindi na nagbigay ng pahayag ang driver ng jeep na nagbiting the red light. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and multiple physical injuries. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinla, nakatutok 24 oras. Iginiit ng engineer na original designer ng gumuhong Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na hindi design flaw ang dahilan ng pagguho ng tulay. At nakabatay raw sa Bridge Code ng Pilipinas ang orihinal na disenyo ng tulay at ang ginawang retrofit dito. Nakatutok si Nico Wahe. Ang punot-dulo nito, design flaw. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na problema sa disenyo ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng isang bahagi nito. Hindi yan sinang-ayunan ng original designer ng tulay na si Engineer Alberto Cañete. Doon sa 12 arko na dinisign ko, yung mga truck, nakatawid siya doon sa siyam. Bago doon sa pansampo, bumagsak. Kung mali ang design, doon pa lang sa unang arko, babagsak na yon. Baka may naiba pagdating sa, I don't know, sa construction o sa pagkabit o ano. Kasi ang naputol sa tulay, yung connection. Ayon kay Engineer Cañete, siya ang author ng parehong 1997 at 2015 version ng Bridge Design Code ng Pilipinas. Ang orihinal ani ang design ng tulay nakabatay sa 1997 version ng Bridge Code ng Pilipinas. Ang polisiya sa DPWH, yung designer hindi involved sa construction. Nag-start ng construction yan ng 2014. Pero noong 2015, biglang pinablish na yung bagong code sa design ng tulay 2015. Doon sa code na yon, tumaas yung mga pwersa or forces na ginagamit sa design ng tulay. Niretrofit daw ang 8 nakatindig ng arko ng tulay alinsunod sa 2015 version ng Bridge Design Code. Hinigitan pa nga raw ni Engineer Cañete ang kapasidad sa Cabagan Santa Maria Bridge kaysa 45 tons na maximum capacity ng mga tulay sa bansa na itinakda ng batas. Bawat lane, 2 lanes siya. So kung dinidesign namin yan ng 2 truck sabay. Noong gabing gumuho ang tulay, 102 tons ang dumaang truck at mga karga nito. Ibang usapan pa raw kung may mga nauna nang dumaan ditong overloaded na truck. Hindi rin daw akma ang truck sa bigat ng dala nito. 13.5 tons o 13,500 kilograms lang ang pinapayagang axle load sa mga truck. Triple raw nito ang sa truck na dumaan sa tulay. Yung mga ganong kabibigat, dapat 18-wheeler yon, hindi pwedeng 10-wheeler. Sinusubukan pa naming makuna ng reaksyon ng DPWH, pero nauna na nilang sinabi na hindi substandard at maayos ang konstruksyon ng Cabagan Santa Maria Bridge. Patuloy din ang kanilang technical investigation pero overloading ang inisyal na dahilan na tinuturo nila. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Paano nga ba makakatulong ang makabagong teknolohiya para matugunan ang mga problema sa bansa gaya ng problema sa waste disposal at segregation? Yan ang ibinida ng mga estudyante sa ika-10 Philippine Robothon na tinutukan ni Nico Wahe. Robot na kayang mag-detect at maglinis ng mga basura sa estero o ilog. Garbage segregation machine. Automatic irrigation and soil moisture detecting robot. At anti-theft tracking system. Ilan yan sa imbensyon ng mga estudyante mula sa 38 eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa na ibinida sa 10th Philippine Robothon. Layo nitong solusyonan ang mga problema sa bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Sa innovative open category, ibinida ang imbensyong ito na kung tawagi rotoscope na gawa ng mga taga-Malolos. So water robot, as you can see, its 2 main functions are to collect garbage and to serve as surveillance. Pwede raw nitong linisin ang mga estero at ilog at tanggalin ang mga basura sakaling may baha.
Kasabay nito ang pagkakaroon ng kamera na makatutulong sa rescue operation. Problema rin sa basura at internet connection ang focus ng Project Hope ng mga taga-Balayan, Batangas. Ang mga may ipon na basura ay ire-recycle at ibebenta. Ang mapagbebentahan nito ay idodonate sa kanilang eskwelahan. Nagtagiso naman ang mga estudyante ng primary at middle school, junior at senior high sa Mini Robot Challenge category. Each robots must perform individual tasks in sequence or missions. In here, it demonstrates how this robot can automate on an agricultural setting. Mula sa kunwaring paglalagay ng tubig, paglalagay ng fertilizer, hanggang sa pag-harvest ng crops gamit ang kanilang mga robot. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras.